nagkapersida sa kanila. Iyong ipinaglalaban ang kanilang kaapihan. Tisag ka ang karungkaan sa... Kababayan, nagbabalik po ang Hashtag Pala Part 2. Yes. Punta na tayo sa third round of comments. Okay. Mula kay Milet Baldovino Calatrava, congratulations po sa ating mga new lawyers! Ayan, JC si Usama Kampong. Congratulations to Attorney Kayla. Yes. Good luck po. Sana makatulong ka din sa may hirap tulad ng nanay mo na isang mahusay na abogado. Ako, challenge siya na. Okay, Maricel Nicolas Olbes. Congratulations po mga attorneys. So touched po sa mga sinabi ni Attorney Kayla po kanina. Oh, maganda love story nilang dalawa ni Atty. Saales. Mirna Makaraeg. Yan po, mapagpalang hapon po, Chief! Pagpalain ka ng Panginoon. GR Gatanela. Aba, sabi Chief Attorney, ikaw na po ang the best na attorney po sa buong mundo. Hindi po naman. Diyan ganyan lang. Isang buhay lang eh. Marites Nalika. Magandang tanghali po, Mama Costa. Idol po kayo ng mama ko. Ingat po kayo palagi. God Salamat. bless po. Idol ako ng mama mo. Pero ikaw, idol mo ba ako? Ayan. Go. Thank you. Mag-comment ka. Punta na tayo sa ating... Hashtag May Batas Pala! Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag May Batas Pala. Okay, regalo o asunto. Yan, yung may regaluhan ngayon. Ha? Ingat tayo dyan sa regalo. Ba't kaya? Yan, pinaka-disclaimer ko, pag may pending sa inyo, o meron kayong transaksyong legal, bawal tumanggap ng regalo doon. Mauna ko na yan, ha? O sige, unahin na natin. Ang una. Yes, tuwing holiday season, ang sayay naglipana. Panahon ng damayan at pagbibigay ng regalo at tuwa. Ngunit sa ilalim ng batas, alam nyo bang may mga dapat sundin sa pagbibigay ng ligaya? Anong klase ligaya yan? Meron pala. Okay, thank you. Oo, Siguradong tama ang hakbang at huwag magmadaling magbigay. Ayan, kaya para iwas asunto at kulong, sa pamilya ngayong holiday season ay di mawalay. Pagbibigay ng tirang pagkain, alam nyo, yung magbigay kayo ng pagkain sa kapitbahay, delikado yan. Ingat, Pag nasira at yan ang kapitbahay mo, Walang ibang sisisihin. pwede ka madimanda. Pwede. Food poisoning, no? O sige, pisahan natin. Anong istorya niya? Yung pagbibigay ng tirang pagkain. Dapat hindi tira. Dapat 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 bagong fresh. luto. Fresh. O sige nga. Okay. Kaya po hinihikayat ang pamahalaan sa ilalim ng Republic Act number 9803 o ang Food Donation Act of 2009 ang pagbibigay ng mga regalo At o ng mga pagkain. pagkain, Yes. lalo na kung ito ay para sa charitable purpose, para sa mga nangangailangan, may sakit, bilanggo, naulila at iba pa. Yes, sa ilalim ng batas, ligtas ang isang tao sa anumang pananagutan, civil o criminal man, na magmumula sa klase, edad o expiry period, packaging o kondisyon ng ibinigay na pagkain ng may mabuting hangarin o in good faith para sa mga layunin ng kawang gawa. Ayan. Ngunit, hindi absuelto sa pananagutan ng isang taong nagbigay ng pagkain kung ito ay nagresulta ng pinsala o pagkamatay Ayun. ng isang benepisyaryo ng donasyong pagkain dahil sa pagkukulang ng isang tao o tinatawag nating gross negligence. Yes, tama. Ito, bawal ang lagay. Ito marami. Ah, parang ito yung sinasabi ni Sa Chief ilalim kanina. kasi ng Article 210 or yung sinasabing direct bribery at Article 211 ng indirect bribery ng Revised Penal Code, bawal ang bribery, paglalagay o panunuhol sa mga kawani ng gobyerno o taong may katungkulan sa pamahalaan. Karaniwang binibigay ang lagay upang maimpluwensyahan ang desisyon o aksyon ng isang public officer sa kanyang tungkulin. Ayan, at ayon sa Republic Act number 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act number 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, bawal sa mga kawani ng gobyerno ang humingi, tumanggap at magsulisit ng pera o regalo sa mga kliyente ng opisina, lalo na kung ito ay may kinalaman sa trabaho o may kaugnayan sa isang transaksyon na involved ang opisina. Pero kung magkaibigan lang kayo, wala naman Walang transaksyon. transaksyon. Kamag-anak mo, may dalang ginatan. Ayan. May sarap. dalang Sarap. ano? Biko. Biko. O, may dalang Pansit. laing. Saping-saping. Oh, laing. Yan. Ay, kaibigan mo lang yun. Wala namang kailangan sa'yo eh. Kumbaga, hindi ka kikilos para pagbigyan yung kanyang hinihiling. Wala. Tama, yun.
Pwede yun. In the spirit of holidays, ika nga. Kaya, ang isipin natin, ang Republic Act 6713 ay may kasukasuan. Ano sabi dyan? Pwede namang tumanggap ng regalo ang isang kawani ng pamahalaan Oo. kung ito ay hindi hiningi at kusang ibinigay lamang galing sa pamilya, mga tao at mga institusyon na wala namang transaksyon sa opisina at mga donasyon na galing sa isang ahensya ng pamahalaan. Sa lahat ng nabanggit ay dapat walang hihingin na pabor o kondisyon ang nagbigay sa kawani ng gobyerno na may kaugnayan sa kanyang trabaho. Ayan. So, yun yung titingnan nila, di ba? Tama. Kung wala namang transaction, bakit Legal Walang na kapalit, transaksyon. pwedeng magbigay. Okay. Ayan, pagre-regalo sa legal na misis, anong batas dyan? Ayan, legal na misis. Nakasaad sa Hindi, legal na misis. Oo. Muna, sige, Ayan. legal. Nakasaad Sabihin, sa... kasala. Aha, nakasaad po sa Article 87 ng Family Code of the Philippines na void o walang bisa ang donation o ang pagbibigay ng regalo sa iyong asawa o sa kinakasama sa loob ng isang walang bisang kasal. Ayun. Ngunit, nakasaad naman sa ilalim ng nasasabing probisyon ng batas na pinapayagan naman ang pagbibigay ng regalo sa asawa sa isang okasyon o family rejoicing kung ito ay moderate, katamtaman o hindi magarbo at mahal. Pwede sa legal na asawa. Sa legal lang. Pero sa kabit, bawal. Ay, O halimbawa, pinagpagawa ng bahay yung kabit. Pero parang Kiss. madaming, Inastusan. parang madaming ganyan. O, kaya naman, binigyan ng kotse yung kabit. bongga. O, yari. Matatalino rin yung nagbibigay. Walang paper trail. Ayun. Yun na yun. Hindi mahuli. Pero na lang kung yung kanyang gamit, pinapagamit niya sa kabit. O nahuli ng misis. O di yun, mababawi yung Lago. gamit. Paggamit Diba? lang. Oo. Ano pa sinasabi ng New Civil Code? Ito nga po, malinaw ding nakasaad sa ilalim ng Article 739 ng ating New Civil Code of the Philippines na magiging void o walang bisa ang pagbibigay ng regalo o anumang klase ng donasyon sa mga sumusunod. Ayan, una, donasyon sa pagitan ng mga tao na sangkot sa krimeng adultery or concubinage. Oo, ibig sabihin, hindi ano ibig sabihin ng maaari- adultery? Yan yung babae Isang dyan. babae na Isang may babae na asawa may na asawa. nakikiapid sa iba. Yan. Whether married or not. Okay, concubinage. Sa Yung lalaki. lalaki. Yung lalaki gumawa ng sexual activity in scandalous circumstance. O kaya, nag-maintain ng kabit sa Sa loob bahay. ng Dwelling. Bahay. conjugal dwelling. Ayan. Kasi nung araw sa mga kingdom may mga concubine. Concubines, Kaya nga ang oo. tawag dyan ay concubinage. Ayan. concubine. Ayan, Pala, hanggang ngayon, yung merong Roman makakapal ang Empire. mukha Oo. Nag-uuwi ng babae sa bahay niya. Nandun pa yung asawa niya. Ibinahay. Oo. Eh, ng mga ibang babae, negosyo na rin nila yan. Strategy. Lalo kung may kaya yung lalaki. Para-paraan. Take advantage. Yung wallet ng lalaki sa kanya. O, di siyang yung mayaman, yung mga anak na totoo, nagugutom. Wise pala. Buhay yung kabit, tsaka yung pamilya ng kabit. Masama po yun. Kung kayo may iibig, dapat wala kang kayo ng pineperwisyo. Diba? Ang pag-ibig dapat wagas. Iba-iba, tuwa sila, nagugutom yung tunay na family, siya ang pinaliligaya at pinagsasagana. O pati ang kanya, sagana. Ano yun? Kaya nga, galit na galit ang batas niya, kaya lang, ang baba ng penalty. Ano pa yan? 1930 pa yan, revised penal code on concubinage and adultery. Tagal na. Pero may code, no? Bagong criminal code. Nasa Senate na. Nasa Congress na. Sana ma-expedite yan. Para maging maayos sa mga penalties. Di ba? Anong ibig sabihin? Ayan, kaya nga hindi maaaring bigyan ni Mister ng donasyon gaya ng lupa o regaluhan ng magara ang kanyang kabit. Ano ibig sabihin ng kabit? Attached kabit. O kayo naman hindi ka dyan. Ayan nga yung Bawa, may asawa yung lalaki. May Oo, yung meron legal sa na may ibang asawa. babae. Yun ang kabit. Jumper. Oo. Jumper. Ayan, nako. Mahilig sa ibang putahe kasi yung iba talaga. Malinaw ding nakasaad sa ilalim ng Ng Article 739 ng ating New Civil Code nga, na ito nga yung mga void. Ano pa, donasyon sa pagitan ng mga taong napatunayang nagkasala sa isang krimen. Yes. Ibig sabihin nito, ginawang konsiderasyon o kondisyon sa paggawa ng krimen
ang donasyong ibinigay. Dahil sa labag sa batas ito, hindi magiging epektibo ang donasyon o regalo. Yun. Ano pa ang sabi ng Civil Code? Sabi, donasyon sa isang kawani ng gobyerno o sa kanyang asawa, mga anak at magulang dahil sa kanyang posisyon o sa opisina. Kurakot, may Oo. korupsyon. Korupsyon. Okay. Punta na tayo sa ating hashtag. Palatanong! Sasagutin ang inyong mga katanungan. #Palatanong. Unang tanong po mula kay Jade. Magandang hapon po, Chief. May tanong lamang po ako. Ako po ay isang waitress sa isang restaurant. Ito po ang unang pagkakataon na pumasok ako sa ganitong trabaho. May nakapagsabi sa akin di umano na may maaari pa akong matanggap bukod sa aking sahod mula sa service charge ng restaurant. May katotohanan po ba ito? Maraming salamat po. Ayan. Batas tungkol sa Service charge. service charges sa mga restaurant. JC, ano ba ang maiksing sagot dyan? Yes po, Chief. May katotohanan ito. Ito po ay sang-ayon sa Republic Act number 11360 o ang Act providing that service charges collected by hotels, restaurants, and other similar establishments be distributed in full to all covered employees. At ang kaakibat po nitong Department Order number 206 o ang implementing rules po ng nasabing batas na nag-uutos po na ang lahat po ng establishmento gaya po ng hotel, restaurant po na nangongolekta po ng nasabing service charge ay kailangan pong ibigay ito sa lahat po ng kanilang mga empleyado, anuman ang kanilang estado o classification. Pati yung cook. Yes yung po. cook. Maliban po sa Hati-hati sa managerial service charges. Yes po. O yan, dapat hati-hati sila. Pati yung mga tip, pinaghahati-hatian yan. Ay, Oo oo. nga. Kaya, alam niyo po, para di magkakapatid yung mga trabahante sa mga restaurant dapat. Pag may Pantay-pantay, nagbigay equal. ng tip na 1,000, hati-hati sila. Hating rin. kapatid. Kanyang pagod sila Oo, dun. lalo ngayon, holidays, maraming galante ngayon. Namimigay ng, Tip talaga. sabi nila, aginaldo. Okay, punta na tayo sa susunod na tanong. Oo, pangalawang tanong mula naman po kay Glenn. Magandang hapon po, Chief. May tatanong lang po ako. Ako po ay isang working student. Nagtatrabaho po ako sa isang restaurant. May isang oras sa pahinga, araw-araw, sa aking pinagtatrabahuhan. Ngunit hindi ito sapat para maibsan ang aking pagod. Kaya palagi akong umiidlip ng hindi higit sa 10 minuto. Sa umaga at sa hapon, pag break time. Napansin ito ng aking supervisor at sinabi di umano ay ibabawas ito sa aking sahod. Alinsunod po ba ito sa batas? Maraming salamat po. Alam niyo yung rest, no? Kailangan yan, lalo kung kailangan mag-rest. Parang driver din yan eh. Pag kulang sa tulog, pwede mabanggain sa sakyan. Para Eh. mas maging productive. O kaya ano ba ang binibigay na pahinga sa lunch break sa mga private companies? Yan. JC, ayon sa Artikulo 85 ng Labor Code. Yes po, maliban nga po sa at least po o hindi po pababa na 60 minuto po na 1 regular meal na period po ay meron din pong ibinibigay po na oras po ng pahinga o coffee break po na Wow, coffee. 5 minuto hanggang 20 minuto po. So ito po ay Bayad hindi yan. po bayad na oras po ng trabaho ito. Okay. So yung ginawa po ng employer niya, pwede po itong paglabag ng batas kasi hindi naman po kailangang ibawas ito sa oras ng Oh, kanyang mali yun. trabaho. Kasi 9 Sa minutes gobyerno, no meal 10 no lunch minutes break lang eh. tayo pero naghahali-halili. nagpapalit. Sino yung magla-lunch ng 11 to 12? Sino yung 12 to 1? That's right. May lunch duty. Oo, lunch duty. Para hindi nawawala ng tao sa opisina. Tama. Ayan, punta na tayo sa ating hashtag. Palan News! Mga kaganapan sa ating himpilan, ihahatid sa inyo. #PalaNews. Umpisahan na natin ang ating mga balita sa isa na namang awarding ceremony na dinulahan po ng ating POW Chief Persida Acosta, ang Best Awards. Ang mga detalye, panoorin natin sa report na ito. Chief Acosta, you're defending the people's rights. You keep on fighting the good fight, the justice and public service. You've dedicated your life, you're deeply touching. Tinanggap ng nag-iisang hepe ng Public Attorney's Office, Dr. Persida Rueda Acosta, DSD, ang kanyang pang-41 award sa taong ito, ang Public Servant of the Year mula sa Best Awards. Isinagawa ang Maiden Awards Night sa Teatrino Promenade, Green Hills sa San Juan City.
Ang vision ng nasabing award-giving body na sponsored by Best Magazine ay makalikha ng isang kultura ng pagkilala at pagbibigay parangal sa mga natatanging individual na nag-iwan ng malaking marka ng pagbabago sa kanilang mga komunidad at industriya upang mas mapaangat pa ang pamumuhay ng mga Pilipino. Para sa Best Awards, katangi-tangi ang naging ambag ng ating PAO Chief Persida Acosta bilang isang pinuno at justice torch bearer. Overwhelming po ang pagpapasalamat natin, una sa Diyos, ikalawa sa mga award-giving bodies na talaga po yung lahat ng hirap, sakit, sakripisyo ay nakikita nila at na-appreciate ang pagtatrabaho ng buong puwersa ng Public Attorney's Office. Maraming salamat po sa inyong pagkilala at pagpaparangal, lalo po namin pagbubutihin ang aming paglilingkod sa bayan. Ang ganitong mga parangal ay lalo lamang nagpapaalab sa dedikasyon, determinasyon, sipag at tiyaga ng buong puwersa ng PAO, sapagkat patunay ito na may positibong resulta ang bawat pagsisikap at paglilingkod sa bayan ng mga manananggol pambayan, kasama ang mga kawani ng ahensya. Sa mga susunod na araw ay may mga nakaschedule pang awarding ceremonies mula sa iba't ibang award-giving bodies kung saan ay muling tatanggap ng pagkilala ang hepe ng PAO. Para sa #PalaNews, ako si Geraldine Ranyes, Katarungan, laban sa kahirapan. Okay. Meron nagto-comment at nagtatanong si Lirpa Selab JC. Ako from Facebook. Magandang hapon po, Chief. Concern ko po, may specific time ba ang pagsampa ng reklamo sa prosecutor kapag may nag-issue ng bounce check? It's been 10 years po kasi nung nag-bounce ang cheque at 8 years ago pinadalhan ko na demand letter. Hindi ko po alam kung natanggap po niya. Salamat. Okay, 8 years ago, napadala ng demand letter. Eh di hindi nag-prescribe nun. May demand letter na. Okay? Ngayon, upon demand, sasampa mo yan dapat sa piskalya. Dapat sinampa mo kaagad. Ang tagal na 8 years. Pinaglaps mo yung time. Pag po tayo may reklamo, sampa na natin kaagad. Huwag na natin patagalin. Kaya pag merong nagpapadelay, pwede pagbigyan mo sandali, pero dapat wag tumagal. Pag-abuti ng taon. Kahit sa mga contractor yan, pa-delay kayo ng pa-delay ng construction nyo, pwede kayong mag-penalty. Kasi may rule ang COA, di ba, Direct May? Ilang percent sa delay? 1/10 of 1% of every delay, months of delay, or year of delay. O yan, talagang meron. O sige, punta na tayo kay Rosel Rodera Mela. Yes, about po dun sa Eagles kayo na, Chief, na award po ninyo. Mabuhay ang Agila at Mata ng Masa Task Force. Ayan, mabuhay po kayo, si Algulam de los Reyes. Ayan, mabuhay po kayo, Ate Chief. Mabuhay ang Agila, TFOE-P. Ayan, mga Agila, Marlin buong galing, napakagaling. Congratulations po, Chief. Heart. Si Dobenan Barsana. Kuya Sec Carlo Destreza and Kuya Pres Audi Bendia. Mabuhay ang Quezon City Matulungin Bagwis Eagles Ayan, Club. mabuhay po kayo, si Lisa Palsone. Ayan, good morning po. I am watching from Belgium. Ayan, hanggang Belgium, nakita Europe yan. Worldwide. Narito naman ang ating hashtag. PalaNews number 2. Ayan, kasama po sa mga inimbitahan ng Office of the President ang ating punong manananggol pambayan upang saksihan ang annual Family Day ng tanggapan. Wow, tunghayan po natin ang mga naging tagpo. Bilang pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng mga empleyado sa Office of the President, pinangunahan ng Pangulo ng Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang isang selebrasyon o Family Day na ginanap sa Kalayaan Grounds ng Malacanang Palace. Ang 2 araw na aktibidad na ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga empleyado at kanilang pamilya na makapag-bonding at makapag-avail ng iba't ibang serbisyo tulad ng free medical consultation, laboratory services at libreng gamot sa ilalim ng Lab for All program. Tampok din ang mga programa ng gobyerno na Passport on Wheels, Driver's License, Application, Renewal, SSS, GSIS, Pag-ibig Membership Assistance at iba pa. Taon-taon itong isinasagawa ng Office of the President simula pa sa panahon ni former President Fidel V. Ramos. Simula pa noong 1992 tuwing Setyembre at sa taong ito ay sa buwan ng Disyembre. Marami ring inihandang papremyo, kabilang na nga rito ang pagpaparaffle ng libreng mga bahay at lupa. Napakarami naming pinapagawa sa inyo at kuminsan medyo mahaba-haba ang oras ng trabaho.
Ay, kaya naman siguro dapat once in a while makabawi naman at mabigyan kayo ng konting kasiyahan, lalong-lalo na sa mga pamilya ninyo na hindi na kayo nakikita dahil sa haba nga ng trabaho. Panahon na kahit hindi natatapos yung trabaho natin, at least ay makapag-celebrate tayo ng konti. At kami naman na namumuno ng Office of the President, lahat po na nandito, ay parang ito na ang aming paraan upang magpasalamat sa inyong lahat. Kahit gaano kasipag, kahit gaano kagaling ang namumuno, kapag kayo ay hindi rin masipag at hindi rin magaling, hindi natin nagagawa lahat ng ating kailangan gawin para tulungan ang ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyo sa nakaraang taon, sa inyong pagsisikap, sa inyong sipag, sa inyong galing, upang tayo nga ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa taong bayan. Kabilang sa mga panauhin at naging beneficiary ng renewal ng license sa LTO na isa sa mga serbisyo sa naturang aktibidad ng Office of the President at Social Secretary's Office ay ang ating butihing Chief Public Attorney Dr. Persida V. Rueda Acosta, DSD ng Public Attorney's Office, kung saan isa rin sa kanyang panata bilang isang pinuno ang maipadama ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan. Isinulong niya na mapataas ang sahod at madagdagan ang benefits hindi lamang ng mga public attorneys kundi maging ng mga staff sa pamamagitan ng PAULO. Nagkaroon din ng mga doktor sa PAW hindi lamang para sa aspeto ng forensics kundi upang agyat ding matulungan ang mga empleyadong nagkakasakit. Ilan lamang din ito sa mga programa ng ating hepe na patuloy na tinatamasa at nakatutulong sa mga naglilingkod sa Public Attorney's Office. Bilang pinuno po ng Public Attorney's Office, nationwide head, isa pong malaking karangalan ang mapasaya ang ating mga kasama, mga paralegals, lawyers, mga staff, dahil sila po ang tunay na kabalikat ng Public Attorney's Office patungo sa hustisya. Dahil sa pagkalingang ito, patuloy ring naipagkakaloob ang kalidad ng serbisyo sa ating mahihirap na kliyente. Kaya masasabi nating kaisa ng ating Pangulo ng ating pamahalaan, ang ating PAW Chief Persida Acosta sa pagmamahal sa mga empleyado sa gobyerno, lalo na sa pag-ibig sa bayan. Katulad mo, isang agilang lumilipad, kahit na mag-isa, may malasakit sa tuwina, may tapang para sa hustisya. Pilipinas, Pilipinas, isulong magandang bukas, kahirapan ay magwawakas upang kaunlaray malasap. Pilipinas, isulong ang magandang mangunguna, makakasama sa misyong pangarap ng masa. Walang uurong maiiwan, lahat tayo ay sasagana. halina at magkaisa na, kapit kamay tayo, lahat na. Para sa hashtag #PalaNews, ako po si Gerald Ranyes, katarungan laban sa kahirapan. Ayan, punta tayo sa fifth round of comments, si Emmanuel Rico Hermoso. Ayan, Chief Dr. Persida Acosta is my senator for this coming midterm election.
I love this public servant. Mabuhay po kayo. May God bless you more. Ang mga kababayan natin sila na nagkakampanya at midterm election. nominate. Wala pa election. Hindi po election time pa ngayon. At salamat po sa inyong mga panalangin. Ayan, si Francisco Montemayor. Congrats po, Attorney Kayla Acosta and Attorney Eric Sales, both bar passers. Okay, si Laura de los Reyes. Kaya tungkol po sa palatawag kanina, Chief, grabe naman yan, Chief. 60,000 na ang sustento, di pa sapat. Grabe talaga. Sahod na. Oo nga eh. Grabe nga. Kaya nga sabi ko, minsan mapagbibintangan yung babae na kaya nagpaanak para... Pagkakitaan. Penge. Ano sinabi mo? Pagkakitaan? Pagkakitaan. Ay, galing mo, JC ah. Oh, may ganyan. Di ba may babae nga 5 anak niya, iba-iba ama. Lahat dinimanda niya ng bawsi. Business? Oh, business. Para ding iba, nag-aanak, ipapasok nilang katulong. Lahat ng anak. Tapos kukubrahin yung 3 months advance. Kawawang mga bata. Kawawang mga bata. O talaga. Child abuse yun di ba? Ayan, si Ma'am Claim Free. Ayan, so fearlessly lovely, so beautiful. God be with you always. Ayan, si Ma'am Claim Free. Yan ay pastagpala. At talagang supporter yan. Hi po, Siya ay Ma'am taga Claim Mindanao, sa Bukidnon. Ayan, si Rizaldi de la Cruz. Magandang araw po sa ating lahat. Watching from Bulacan. Mabuhay ang PAW! Ayan, thank you po. Ayan, si Jimmy Drueco, Austria. Pwede po bang magtanong, ibang katanungan for this episode? Ito ang tanong ko po, ako ay 25 years nang hiwalay. Kailangan po ba ng legal separation? Separated in fact na kayo eh. Kung gusto nyong maging legal, ang paghiwalay nyo, mag-file kayo ng petition for legal separation. Para pati properties nyo, ma-dissolve na. Kung ano man ang property regime nyo. Mayroon po yung matagal na hiwalay. Tapos, kung makapundar ka, may iba na siyang pamilya, pag may nangyari sa'yo, ang kukuha ng properties mo, yung asawa mo. Kakagulatan. Oo. Pinaghirapan mo, mapupunta sa kabilang dugo. Doon sa kanyang kabilang partido ng napangasawa. Hirap. Ang pag-aasawa, magsasama kayo para lahat ng inyong yaman. Iisa na. Dunong, iisa lamang. Sabi nga, magiging isa. So, Isa pa Ganun lamang. talaga. Hindi lang kaluluwa. Kanta na naman yan, nakakatarawa si Henry. Alam nyo, talagang ganyan ang pag-aasawa eh. Sabi nga, parang sugal yan eh. May talo, may jackpot. Ikaw, JC, mamili ka ng mapapangasawa. Baka siya ang jackpot. Ikaw ang malas. Para jackpot kami parehas. Dapat gano'n. Perfect. Punta na tayo sa ating hashtag. Pala News number 3. Henry, dumako naman tayo sa naging kaganapan. Saan? Joint awarding ceremony ng 4th Asian Sterling Awards at NCO Pacific Eminence Awards. Please watch this. The Chief Public Attorney of the Philippines, Dr. Persida Virueda Acosta DSD, delivered a heartfelt and inspirational message during the joint awards night of the Asian Sterling Awards and the NCO Pacific Eminence Awards held at the Luzon Ballroom of Sofitel, Manila. Aside from being a keynote speaker, she was also a recipient of 2 awards. Most Outstanding Individual Achievement in Public Service and Legal Practice Award from the Asian Sterling Award and the Most Prominent Achievement in Public Service and Legal Practice Award from the NCO Pacific Eminence Awards. It is a great honor to be receiving these 2 awards and to be sharing these moments with all of you. Thank you to the Asian Sterling Awards and NCO Pacific Eminence Awards for the recognition they're comparing to me in the twin fields of public service and legal practice. The POW chief dedicated these recognitions to the million indigenous clients who put their trust and faith in our chief and the people behind POW. It is an honor not merely because it is a recognition of the work my colleagues and I at the Public Attorney's Office have done so far, but because it is also a recognition of the value of the people whose dignity I uphold, the underprivileged members of our society who are equally worthy of respect and honor. She also described the quality of service provided by POW as truly sterling. Indeed, just like how the quality of sterling is admirable because of its excellence, so do we strive for such in every legal service we provide to our valued clients at the office.
The driving force for the excellence we put in is the joy of seeing each of them come home with the hope that they will see justice, truth, and peace in the land of the living. It is also this purity, sterling, that gives our work its own enduring quality, that the work will have a good and lasting effect, changing our clients' lives for the better. Chief Acosta reiterated that together with her fellow awardees, the beginning of a new year is much more promising. I believe it is not only the Public Attorney's Office and I who do sterling work, but it is also you, all of you, my fellow awardees, as we stand alongside each other tonight. May the award we are receiving this evening remind us to continue upholding excellence and purity in our conduct and in all the work we do in the name of Jesus. May these pure awards inspire us as the year ends, and may this fuel our fire as the new year begins. Modesty aside, pang-42 na po at pang-43 award sa taong ito ng 2023 ang tinanggap ng inyong lingkod at ng aming tanggapan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Chief Acosta, you're defending the people's rights. You keep on fighting the good fight to justice and public service. You've dedicated your life. You're deeply touching others' lives. Chief Acosta, you're defending. For Hashtag Pala News, I am Geraldine Ranyes, Justice Against Poverty. Ayan, may tanong si Mr. Hernan Santiago. Mukhang kailangan ng publication ang kanyang kaso. Wala siyang pondo. Pakibasa nga, JC, yan. Ma'am Chief Persida Virueda Acosta, good day po. Tanong ko lang po, paanong mangyari sa kaso ko po kasi di po ako nakapagpadyaryo kasi po mahal po kasi. San Pedro Hall of Justice po. Pau po kay Attorney Virexon, di na po kasi ako nakabalik doon, attorney. Wala po kasi akong mahiramang pangpadyaryo po. Ay, ang PAW po walang pondo sa publication. Kahit sa bail bond, wala eh. Wala po kaming pondo na allotted dyan. Makipag-usap po kayo kay Attorney Cabanlasan District Head. Baka naman pwedeng i-request sa judge na i-raffle sa murang dyaryo. O yan. Baka ito ay petition for change of name. Maaari po. Or change of gender. Mga ganyan, no? Petition for correction of entries. Yan. Baka kailangan. Makipag-usap po kayo, punta po uli kayo sa lawyer natin sa San Pedro PAW District Office. Punta tayo kay Yopel Morales Dueñas. Wow! Congratulations to new PAW lawyers! Congratulations din po si JL Dumakulangan. Ayan, monitoring from PAW Batangas City District Office po, Hall of Justice, Paliocan West, Batangas City. Promoting po ang hotline namin para sa mga taga Batangas ay 043-723-3996. Ayan, Henry, si Angel Balagtas. Good afternoon po sa inyo, PAW Chief Acosta, Maloleño of Saskatchewan, Canada. Saskatoon yan. Saskatoon yan. Salamat po. Ang hirap po. Sorry po. Imbitado tayo dyan ng Mayo pero hindi tayo nakarating eh. May awarding sana. Ang hirap po pa. Alam malayo eh. Yan, tsaka may conflict of equal important schedule. Punta tayo, Enoch. Ipasok naman natin yung susunod. Yes, ipasok po natin ang Hashtag Pala News number 4. Tuloy-tuloy po ang Love for All program ng ating First Lady Maria Luis Liza Marcos. Kaya naman patuloy din ang maalab na pagsuporta ng Public Attorney's Office sa pangunguna syempre ng ating Chief Public Attorney Persida Acosta. Ang mga naging kaganapan sa Love for All Caravan sa Puerto Princesa City, Palawan. Panoorin po natin ito. Buhay mo ay alay sa bayan. Ikaw ang pag-asa sa buhay. Mainit ang naging pagtanggap ng ating mga kababayang Palaweños sa Love for All program ng ating gobyerno sa pangunguna ng unang ginang ng Pilipinas, First Lady Maria Luis Liza Araneta Marcos.
Naghanda ng iba't ibang performances ang ating mga kababayan at kitang-kita ang kasabikan ng mga nagtungo sa lugar. Ito na rin ay sa inisyatibo ng local government units. Nagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno maging ng mga private sectors upang may sakatuparan ang Love for All program. Libreng konsultasyon at gamot para sa lahat. Dumadayo ang Love for All Caravan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas upang matulungan ang mga mahihirap nating kababayan na maka-avail ng free medical consultations at iba pang serbisyo tulad ng free basic laboratory exams, free medicines consultations at namigay pa ng mga bahay at lupa ang National Housing Authority. Sa pagkakataong ito, ginanap sa isang gymnasium sa Puerto Princesa City ang nasabing caravan. It's such a pleasure to be here with all of you. As you know, out of the 7,100 islands in the Philippines, Palawan is known as the jewel of the crown, right? So you're very lucky to call this your home. The Love for All team is here today to help in our own little way bring medical services and other government services to the mga Palaweños. At sa pangalawang pagkakataon, naging katuwang ng Love for All program ng ating First Lady Lisa Marcos ang Public Attorney's Office sa pangunguna ng ating nag-iisang hepe, Dr. Persida V. Rueda Acosta, DSD, kasama ang mga PAO lawyers ay napagkalooban ng free legal assistance ang mga kababayan natin na nagtungo sa nasabing caravan. Nandito po yung mga napakasipag naming mga partners na nagbigay na from LifeCorps, Integrated Association of Optometrists, Provincial Health Officers, Public Attorney's Office, si Persida nandun. Sabi po ng Presidente, nung sona niya, dapat we should bring government services closer to the people and not the other way around. Pasalamat po tayong lahat sa ating mahal na First Lady, Lisa Araneta Marcos. Siya po ang pioneer nito ng Love for All. Isa pong babae, ngunit may puso at malakas ang kanyang tiwala sa Diyos. At talaga namang ang gusto niya, lingapin ang sambayanang Pilipino. At tadyang nandyan lahat ang kasama sa pamahalaan. Nandito kami, kapit-bisig. At samyuin niyo po ang pagmamahal ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos at ng ating First Lady Lisa Marcos. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Matibay ang paninindigan ng ating nag-iisang Chief Public Attorney PAO Chief Persida Acosta na handa siya at ang buong PAO na maglingkod sa bayan, lalo na sa mga maralitang Pilipino saang sulok man ng Pilipinas, maging sa ating mga OFWs global. Handa rin ang PAO na makipagkaisa sa mga proyekto ng pamahalaan, lalo na sa ikauunlad at ikabubuti ng sambayanang Pilipino tungo sa isang magandang bukas at bagong Pilipinas. Persida, hindi malilimutan. Pagmamalasakit, tunay, hindi mo kami iniiwan. Para sa hashtag Pala News, ako si Gerald Ranyes, katarungan laban sa kahirapan. Ayan, punta na tayo sa second round of comments and reactions. Ayan, mula kay Emian Cheta. Ma'am, ako ay senior na, 66 na po ako. Bakit hanggang ngayon wala pa din akong natatanggap na ayuda sa senior? Sabi nila mag-intay daw ako ng may mamamatay. Ganyan po lahat ang sinasabi. Sana po matulungan po ninyo ako pambili man lang ng gamot. Boboto pa namin kayo kasi madali kayong malapitan. Mabait kayo. Ito yan. Ang Pilipino, 110 million na. Pag pinadalang ko po kayo ng ayuda, lahat padalang ko. Wala akong ganyang pondo. Meron ng pondo yung mga city mayor, ating DSWD. Sila ho ang may malaking pondo para po sa inyo. Punta po kayo sa pinakamalapit na DSWD office. At meron pong ayuda para sa senior. Yun ang alam ko ha. Sa Makati nga, may cake every birthday ng senior. Talaga may cake.
May allowance din ng senior. Hinahatid po sa kanila yung cake mismo sa bahay nila. Talaga, ang galing ano. Ang galing. Sana lahat ganun. Tara na sa LGUs. no? Anong cake ang dumadating? Goldilocks, Red Ribbon? Wala pong brand, parang may sarili silang baker. May baker. Ayan. Okay po, punta po kayo sa DSWD. Pag hindi po kayo, alam ko napaka-active ni Secretary Rex Gatchalian. Gatchalian. Ayan, andyan din si Yusek Edo Punay. Pwede natin endorse sa DSWD. Alamin natin address niya para mapa-endorse natin. Wala siyang address eh. May meron. link. May Merong Facebook Facebook. link eh. Facebook link. Endorse natin. Ayan. Okay po. Sige ma'am. Hubita Lingayo, watching from... Watching from Nueva Vizcaya. Ayan, buti pa. At si Herb Nolyab. Watching from Negros Oriental. Good afternoon po, Chi. Si John Rick Villarok. Ayan, palatawag caller. Ano sabi niya? Maraming salamat Chief Attorney Acosta sa tulong mo po sa akin. Nawala na yung takot ko at kaba ko po. God Huwag ka bless nang us matakot. all. Ayan, si Jay Gambon. Jay Gamon, hi Chief. Pa-shoutout naman po kami dito. Okay, si Marilyn Balbin. Good afternoon po. Watching from Quezon City District Ang Office. sarap ng Wow. luto niya ng laing, no? Wow. Saka yung tuyo, Saka yung yung maliit na dinakdakan, isda. Okay, Kakain na punta na tayo sa #PalaNews5. Number 5. Ayan. Sa isang gabi, pero dalawang venue ng mga awarding ceremonies ang pinuntahan ng ating hepe upang personal na tanggapin ang mga awards na iginawad sa kanya ng Charity Gala and Hall of Fame Induction Ceremony and Southeast Asian Premier Business and Achiever Award 2023. Let's watch this. Nasa huling buwan na tayo ng taong 2023 at bago sumabak sa panibagong taon, sunod-sunod na pagkilala ang iginawad sa ating punong manananggol pambayan, Dr. Persida Rueda Acosta, DSD, ngayong Disyembre. Katunayan, nagkaroon ng pagkakataon na sa isang gabi ay dalawang magkasunod na award ceremonies ang dinaluhan ng ating POW Chief. Ito ang Charity Gala and Hall of Fame Induction Ceremony at Southeast Asian Premier Business and Achiever Awards. Unang nagtungo ang nag-iisang Chief Public Attorney sa Okada, Manila para sa Charity Gala and Hall of Fame Induction Ceremony. Dito ay nakasama at nakilala ng ating punong manananggol, pambayan ang ilan sa mga kabataan na beneficiary ng nasabing charity initiative. Iginawa din sa pagkakataong iyon sa Chief Public Attorney ang Hall of Fame Award. Maraming salamat, Ma'am Benilyn, at sa lahat po ng nasa likod ng awards na ito. Ito po ay pang-apat na sa taong ito na mga awards. Last year po, 22 lahat ng 2022. Ngayon po, naka-44 na at meron pa pong 5 na naka-schedule bago magbagong taon. Ibig sabihin po ay nararamdaman ng mga award-giving bodies ang aming hirap, ang aming sakripisyo, ang sakit ng loob na inaabot namin kapag kami ay tumutulong sa maralitang Pilipino. Matapos ng maikling pasasalamat ay agad namang nagtungo sa Winford Hotel Manila ang ating nag-iisang POW Chief Persida Acosta para naman tanggapin ang Premier Achiever Outstanding and Inspiring Public Servant of the Year Award mula sa Southeast Asian Premier Business and Achiever Awards 2023. Sa gabing iyon ay nakuha na agad ng ating hepe ang kanyang pang-45 pagkilala. Ang award pong ito'y alay ko, unay sa Diyos, ikalawa sa sambayan ng Pilipino, ikatlo sa mga kasama ko sa Public Attorney's Office at sa inyong lahat. Sa mga kababayan po natin na may problemang legal, pumunta lamang po kayo sa aming mga tanggapan anytime o during office hours. At kung gabi naman, tumawag kayo sa aming hotline sa 028-929-9436. Maraming salamat po para maabot namin ang maralitang Pilipino. Chief Acosta, you're defending the people's rights. You keep on fighting the good fight, the justice and public service. You've dedicated your life, you're deeply touching. Para sa #PalaNews, ako si Geraldine Ranyes. Ayan, punta na tayo sa round of comments, pang-8, Alexander Gawen. Ayan, good PM po. May habol po ba ako sa residential lot namin na ibinenta po ng kapatid ko, siguro kapatid niyan, at patay na rin po. At ang nakabili, patay na rin po.
Sabi, meron silang deed of sale. Deed of sale. Sale. Ayan, meron silang deed of sale. At napatitulahan na rin po ng nakabili. Wala po akong pirma. Pwede siya mag-file ng annulment of sale or reconveyance of property. Kung may problema, kung may fraud. Okay po? Nila eh. Okay. Punta po kayo sa pinakamalapit na PAW office. Paki-repair natin sa PAW yan, no? Kawawa naman. Opo. Si Ren Sagalal na Launan. Good afternoon po, Chief from Binondo, Manila. Yan. From Binondo, may nanonood ng hashtag pala. Sana mabilang Terry Gala. Ayan po ang kinaso ko sa asawa ko. Sa kakabit niya, ay patungkol to sa kabit na usapan kanina. Gusto ko pong ilapit sa inyo ang matibay na ebidensya. Birth certificate ng bata. In-acknowledge ng aking asawa. Isang araw, dedirekta po ako sa inyo, madam. Para ipakita po, dismiss yung kaso. Dismiss? Kawawa naman. Ang sabintyak niya, nasaan ang hustisya? Punta na lang po kayo sa amin, sa pinakamalapit na PAW office. Opo. Bakit po na-dismiss? May Facebook po sa Chief. Pwede natin ano ba naman yan? Nakakalungkot. Alam nyo, sa tanda kong ito, minsan talaga nalulungkot ako eh. Sabi nga, sa romance, meron kang nakitang kawalang katarungan, alalahanin mo may mataas na kapangyarihan. Pataas ng pataas. Alam ni Ka Geraldine yun, nabasa mo ba yan? Sa romance? Okay. Ayan, liwas na tayo sa nakakalungkot. Nakikiramay po kami sa inyo na kahit may ebidensya po kayo na sinasabi nyo, birth certificate ng anak, sa kabit, ay natalo pa kayo, wala po akong masabi, sir. Ayan, baka ako ayan, wag na po. Okay, Aldred Pera! Ayan, hashtag love for all. Okay, pakasaya po natin dahil ang PAW kasama na po ng Love for All. Yan po yung programa ng ating mahal na First Lady, Lisa Marcos. Ayan, JC, narito naman ang hashtag Pala News number 6. Alright. Alamin natin ang mga pangyayari sa Northern Luzon leg ng National Media Summit na isinagawa sa Baguio City. Ito ang huling leg sa taong ito ng Presidential Task Force and Media Security at ng Public Attorney's Office. Panoorin po natin ito. Buhay mo ay alay sa bayan. Ikaw ang pag-asa sa buhay. Sa huling yugto ng 2023 Nationwide Media Summit ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS at Public Attorney's Office ay isinagawa sa Baguio City. Mula sa iba't ibang media outlets ng Northern Luzon, kasama pa rin ang iba pang nanunungkulan sa ating pamahalaan ang mga dumalo sa nasabing programa. Sa panghuli pong media summit natin ngayong taong ito, ang layunin po nito ay mabigyan po ng karagdagang kaalaman ng lahat po ng media practitioners, mapaalalahanan po sila sa kahalagahan ng responsable at professional na pamamahayag, at matulungan din po sila na mapaalala po sa kanila ang kahalagahan po ng ethical journalism. Muling ipinabatid ng ating Chief Public Attorney na nakahanda ang Public Attorney's Office sa ilalim na rin ng Memorandum of Agreement kasama ang PTFOMS ay laging bukas palad at nakahandang tumulong at umalalay sa mga problemang legal ng ating mga mamamahayag at bukod dito ang pagpapalaganap ng edukasyon lalo na sa usapin ng cyber libel case na karaniwang hamon na kinakaharap ng media practitioners. Higit sa lahat, advokasya rin ni Chief Acosta ang responsableng pamamahayag at hinimok ang lahat na gumamit ng mga beripikadong source at impormasyon upang maiwasan ang fake news. Kung wala kayong bad faith, kung wala kayong masamang intensyon, ang pagbabalita ay dapat constructive. Ang misyon mo'y itama ang perspektiba ng mamamayang Pilipino para makatulong sa pagkakaisa, kapayapaan, katarungan, paghahari ng katotohanan. Sa panahon ngayon, panahon na ng, sabi nga ay itama ang mga perspektiba at pamamaraan ng pamamahayag para makaiwas na ikaw ay walang kamalay-malay ay uulan ng bala
Walang kamalay-malay naglalakad, nandyan na ang kalaban. Ang isang broadcaster na maingat at laging may pasintabi ay siguradong may mga anghel ng Diyos na magpuprotekta sa iyo. Hindi ka mapapahamak. Binigyan diin at pagkilala rin ng ating hepe ang malaking tulong at ambag ng media sa mga tagumpay ng mga makasaysayang kaganapan sa ating bansa sa larangan ng pagsisiwalat ng katotohanan sa pamamagitan ng malayang pamamahayag. Kaya nakahandang maglingkod ang ating punong manananggol pambayan para sa pagsusulong ng katarungan, kapayapaan, higit sa lahat para sa kaunlaran o bagong Pilipinas. Kaya tayo po ay maging mahinahon, maging matatag sa mga pagsubok, at darating ang araw, sabi nga, ang kaluwalhatian ay ibibigay sa atin ng Ama sa kalangitan. Wala mang kaluwalhatian dito sa lupa, sa langit ay mayroon. Maraming salamat po, mabuhay kayong lahat. Today, we present this plaque as a symbol of our gratitude to PAO Chief Acosta. May this plaque serve as a reminder of the impact you've made in safeguarding the role of media in our society. Your support has been instrumental, and we are honored to have with you as our partner in our mission for a free and secure press. Thank you, PAO Chief. Para sa hashtag #PalaNews, ako si Gerald Ranyes, Katarungan, laban sa kahirapan. Okay, punta na tayo sa 9th rounds of comments, JC. Yes po, mula po kay Lino Polarco Sanchez, OFW from Dammam, Saudi Arabia. Sana mapansin po. Attorney, tanong ko lang po, di po sinunod ang kontrata ko ng employer ko. 15 months po akong binawasan ng sahod ng employer ko. 1 hour break, di rin po nasunod. Sa loob po ng 2 years. Pwede ko bang habulin ang agency sa Pilipinas? Nagreklamo na po ako sa agency, wala silang aksyon na ginawa sa akin. Pwede ko po bang mabawi yung sahod na binawas sa akin sa loob po ng 15 months? Ayan, i-refer po natin sa Department of Migrant Workers. Ayan, nandiyan si Atty. Dakpano, siya ang ating referan nito, May. Refer natin kay Direk Dakpano to. At ready pong tumulong ang Department of Migrant Workers. At nakasama ko po yung Undersecretary dyan, doon sa Love for All sa Palawan, May. Okay? Nabigyan tayo ng numero, nasa iyo yata. Yung numero niya, i-repair ni Reb. Pakibigay natin kay Reb, ha? Okay. At punta na tayo, Henry, kay Vinjen, ha? Good afternoon po, Chief. Salamat po sa walang sawang pagtulong sa ating mga kababayan watching from PAO San Pedro, Laguna District Office. At ngayon pong araw na ito ay naipamahagi sa mga PAO office natin, sa mga public attorneys nationwide, ang kanilang SRIs subject to savings po ng agency. Nakatipid po ang PAO, kaya nakatugon po tayo sa 20 mil. Dahil pinadhana ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos. Sana nakamonitor pa rin yung ating mga lawyers and staff sa ating part 2 na to. Part 2 na po ito eh. Kaya sana malaman nila para pumatuwa sila. May 20,000 pesos pong papasok sa kanilang ATM, land bank account. Ayan, nationwide. Pero sa central office po, mukhang mamaya pa papasok, kaya maghintay lamang. Dapat marunong silang umawit ng awiting maghintay ka lamang. Anong umpisa nun? Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Gabi ko ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat nga lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatit kasawian.
ang pangarap mo ay makakamtan. Basta't maghintay ka lamang. Yan ang ating laging kinakanta sa mga naghihintay. Sa mga naghihintay, resulta ng kala-exam. Inaawit-awit po namin dito yan, a cappella, para di ma-mute. At syempre, para po sa mga naghihintay. Yung pong 7,000 na hindi nakapasa, maghintay lamang po kayo. Pero habang naghihintay, mag-aral po kayong mabuti. Yes. Mag-memorize. Kailangan maghanda. At intindihin ang minememorize. Para pag may tanong, kaya mong sagutin. Ano ang sinasabi ni Miss Amelia Munsaya? Ayan, congratulations and mabuhay ang PAO and PAO Chief Rueda Acosta. Si Miss Fatima Lumabas. Fatima Lumabas is watching. Hello, ma'am. Okay, si Mari P. Alvarado. Magandang hapon po, attorney. Maaari po bang magtanong, ano po kaya ang ikakaso ng sa anak ko, kaka-18 lang po noong July 9, ang nasabing hinuli po at nahulihan ng marijuana. Paano po ba ang prosesor nun? Isa pa po akong PWD. Kailangan nyo po ng public attorney para maipagtanggol yung anak nyo na nahulihan di umano ng marijuana. I-repair natin to. Hindi natin alam, dapat may mag-chat dito kung saan nakakulong. Kung saan nakakulong. Paki-chat, Attorney Acosta dito, JC, kayong dalawa. Kung saan nakakulong at pangalan, contact number para ma-repair natin sa public attorney na may jurisdiction sa area. Okay, yun lang yun. Pangalan, contact number, at saan nakakulong. Okay, saan city o saan probinsya. Okay? Punta na tayo naman sa ating Pala News number 7! Ipinagpapasalamat ng ating PAO Chief Persida Acosta na naging bahagi siya ng 34th anniversary celebration ng Mike Delta Force Intelligence and Communications Group at isa rin siya sa mga pinarangalan ng gabing iyon. Panoorin po natin ito. Katulad mo'y isang agilang lumilipad kahit na mag-isa. May malasakit sa tuwina. Bilang pagunita ng Mike Delta Force Intelligence and Communications Group, MDF, sa kanilang 34th anniversary, ay isinagawa ang isang celebration and awarding ceremony sa Tramway Bayview Buffet, Pasay City. Isa sa mga inanyayahan bilang guest of honor at isa ring awardee ang ating punong manananggol pambayan, PAO Chief Persida Acosta. Happy 34th anniversary to the MDF officers and members. Mapalad po kayo sapagkat may pagkakataon po kayong maglingkod sa sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng organisasyon na ito. 34th means opal, isang gemstone na nagre-represent po ng pag-ibig, pag-asa at kasaganaan. Love, hope, and prosperity. These are the vital elements which keep the relationship of people strong and successful. Ang matatag po at matagumpay na mga relasyon kagaya ng pagkakapatira natin, brotherhood, yan po ay pundasyon ng mga organization katulad ng Mike Delta Force. Ipinahayag din ng ating hepe ang mahalagang tungkulin na ginagampanan ng Mike Delta Force sa lipunan. Ang pwersa po ng inyong organization ay nadarama sa inyong pagtulong sa PNP, sa LGUs at sa iba pang law enforcement agencies sa kanilang paglaban sa kriminalidad. Ang pwersa at lakas na ito'y ginagamit sa kabutihan na siyang kailangan ng ating minamahal na inang bayan. Sa panahon natin ngayon, nangangarap po tayo ng isang magandang Pilipinas, isang bagong umaga. Sa kabila ng mga alingaw-ngaw ng alitan, problemang politikal, tuloy lamang patungo sa magandang umaga. Tuloy ang Mike Delta Force sa pagkakaisa para ang bayan natin ay sumagana. Iginawad ng MDF sa ating PAO Chief Persida Acosta ang Public Servant Excellence Award. Kaya naman sa maikling pananalita ni Chief Acosta ay naibahagi niya ang prinsipyo nila at ng PAO kung bakit sila pinagtitiwalaan ng mahihirap nating mga kababayan pagdating sa free legal aid at public service.
nagtitiwalang lubos sa ating libreng serbisyo legal na kahit ikaw ay nasadlak sa legal problem, may PAW lawyer sa pangunguna ng inyong lingkod na nasasagip sa inyong kahirapan. Matitiis natin ang gutom, uhaw, pagod, subalit ang kawalang katarungan ay mahirap tiisin. Tama po ba? Kaya po ang aking laging isinisigaw, katarungan laban sa kahirapan. Maraming salamat po sa award na ito. Mabuhay po kayo. Hanggang wakas ay sama-sama. Pilipinas, Pilipinas, isulong magandang bukas. Kahirapan ay magwawakas. Para sa hashtag Pala News, ako si Geraldine Ranyes, katarungan laban sa kahirapan. Okay, punta naman tayo sa 10th rounds of comments and reactions. Si Junel Gesta Henry. Good day, Chief Attorney Persida Acosta. More power po. Ayan. Good afternoon sa lahat ng PAW lawyers nationwide. 2,500 lawyers. Yes. Nakamonitor kaya sila. At ang ating 17 regional public attorneys at ang ating 1,000 support staff. Ayan. Mariko Iwaki, no? Magandang hapon po, Chief. Maraming salamat po sa inyo mula po dito sa PAW Dasmariñas District Office. Naway ipagpatuloy po ninyo ang mabuti ninyong adhikain para po sa ating mga kliyente na nangangailangan. Mabuhay po kayo. Yan, si Jao Paulo Ching Thank you. Galing saan to? Sa Facebook. Yeah. Thank you, Chief, for this program. Mas madadama ng mga ordinaryong Pilipino na ang access sa batas at katarungan ay para sa lahat. Yes. Mabuhay ka po. Mabuhay din po kayo, sir. Ito, si Elma Curit Ostras Dularte, may problema. Good afternoon po. May karapatan po ba kami na maglagay ng gate sa harapan ng aming bahay? Pathwalk po ito dahil marami pong mga tao ang mga dumadaan kapag mga alanganing oras simula alas 12 ng hating gabi hanggang 5 a.m. po. Ito po ay ipinagbabawal ng barangay na maglagay po ng gate for security purposes. At salamat po sa tugon. Mabuhay po kayo. Hello, Ma'am May Dumago Lactosa. Pwede maglagay ng gate, tapos bigyan ng susi lahat yung mga nakatira doon sa compound. Pwede yun. Hindi maano. Kausapin niyo yung barangay niyo, sabi ko. Meron kami nga, may gate din doon sa kaya lang, hindi na sinasara eh. Pero may gwardiya doon sa main gate. Ganun lang yun. Ay, for security risk din, di ba? Kasi maraming akat bahay ngayon. Dami. Di ba? Kawawa naman yung mga mabibiktima kung buti kung nanakawan ka lang. Eh kung sasaktan pa at mumulestyahin pa yung mga kababaihan doon. Lagyan natin ng proteksyon. Alam ko naman ng mga barangay officials natin, kahala lang. Eh gusto rin ng seguridad sa kanilang barangay. Kausapin niyo po yung barangay chairman. At tawagan niyo po ako pagka hindi kayo pinakinggan. Okay? Edgardo Gonzales. Yan, mula kay Edgardo Gonzales regarding po sa PAW Biyaya. Thank you po, Chief. Oo nga, tsaka hindi alam ng ibang kasama natin, nagparto tayo, nawala ng audio kanina eh. At marami naligaw na, no? Si Queenie Sumera. Thank you po, Chief. Thank you rin. Still monitoring. monitoring. Talaga si Queenie napakasipag. Kaya lang nag-a-apply na judge yan eh. Wow. Malamang matanggap yan eh. Kasi magaling yan eh. Eh, ako, basta gusto nyong lumipat sa mas maganda para sa kapakanan din ng ating hudikatura, ay okay lang sa akin. Pero siyempre, masakit din sa akin eh. Naging trainer lang ako ng future judges and prosecutors. Eh, may mga justices na ako estudyante. Di ba, Jeff, legacy naman po ninyo. Legacy nga yun. Pero dito na ako lulubugan ng araw sa PAW. Maniwala kayo mga kababayan. Unless ang kamay ng Diyos ang humatak sa akin patungo sa ibang landas. Ayan, Padilla Gigi. Ayan, salamat po, Chief. Salamat din si Direk Dakpano. Thank you po, Chief. And then si Attorney Angel Bermas. More power po, Chief. Ba, puro taga-Pildong nagpapasalamat. Walang taga-Central Office. Baka umina sila. Ayan, baka umina. Forfeited na yung kanilang SRI. Forfeited na. Beverly Marie Madjiw. Salamat po ng marami. Flowers. Rowena Garcia Di Matulak. Thank you po, Chief. Ayan, thank you. Aba, si Kuya Asong, Salamat po, ma'am. Alam niyo ba, marunong magpasalamat, dumadating ang maraming biyaya na wala kayong paglalagyan.
Thank Hindi you kayo po, marunong Chief. magpasalamat sa Panginoon Diyos sa langit at sa mga nagangangasiwa para tayo magkaroon ng biyaya. Hindi kayo dadagdagan ng Panginoon. Lucel Donato Oliano. Ayan, mabuhay po kayo, Chief. Gail Clemente. Thank you very Meron ba much, tayong Gail Chief. Clemente rito? Meron? Sa finance po. Ba, taga-finance. Ay, nanonood ang taga-finance. Taga-admin, wala nang nanonood. Darren ba, Escrupulo. Always supporting and monitoring po, Chief, from Pau Dumangas, Iloilo. Ayan, God bless si po. Darren ba, Escrupulo. Oh, yan. Ah, no? nagmamonitor sila. Si Stanley Brian Garcia. Mabuhay po kayo, Chief. Okay. Yan. Si Macario Pranesa. Kanina pa yan, di ba? Mabuhay po kayo, Chief, at ang ngayon buong lang. Pau Ayan, at ang ang galing hashtag Si Pala. Pams Domes. Watching from Pau, Imus City, Manila Aba. Medical Clinic, Cavite. Si Kuya Mabuhay. Blue. Ayan, Kuya Blue, Ayan. Blue, Hingpis. Thank you po, Chief. Blue ang Heart. ating forensic Blue Heart. nurse. Si Ate Marlene Bonggaling, napakagaling. Clap, clap, clap. Heart, heart, heart. Si Kuya Cosme Smag Diaz. Clap, clap, clap. Hello, uwi ka na. Smag, kailangan ka namin dito. Punta na tayo sa ating hashtag. Palabati! Ayan. So, sino nga ba ang ating Ito babati? ang Ito ating ang mga ating- Oy, prehin na natin ang ating magiting na abogado, Attorney Barleon Barley Mendoza! Attorney Barley Mendoza. Nandito, ayan, pakita naman yung picture namin ni Barley. Oh, nakikita ba nila? Ayan. Nakikita nila? Ayan, Oo. naka-flash po, Wala. Chief. Ayan, Attorney Barleon birthday, Mendoza. everybody. At congratulations sa iyong mga magulang sapagkat nakalikha sila at kinasangkapan ng ama para magkaroon ng napakabait na anak. Ayan. At syempre, ang ating minamahal na Miss Ruby Florendo! Kita nyo naman yung beautiful face na yan. Ayan. May award. Sino nga awit? Wala bang tugtog? Yun. Happy Happy birthday to you. Yang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, Yang bati. Okay. Alam nyo, ang kapanganakan ay isang biyaya ng Panginoon. At ang mabuhay sa sangkalupaan ay isa ring biyaya. Masarap mabuhay. Kaya ingatan po natin ang ating hiram na buhay. Para maingatan natin, kailangan lagi po tayong humingi ng awat tabag sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagpapagaling, ang Diyos ang bumubuhay, siya rin ang sumusugat at siya rin ang nagbibigay ng kamatayan. Kaya pag pinahaba ng Diyos ang buhay mo, sabi nga, ang mabuting tao, kanyang masisilayan hanggang kanyang salit-saling lahi. Kaya may tinatawag na apo po sa tuhod eh. Diba? Apo sa kalingkingan. Ayan. Talampakan ba? Ba, sana magkaroon din ako ng apo. Makakita akong apo at hindi puro aso at pusa pinaliliguan ko. Meow! Oo nga. Masarap daw mag-alaga ng apo. Sabi ni Ate Ruby Florendo eh. Oo, kami dito. Marami pa rin. Kami ni Reb, wala pang apo eh. Ayan, punta na tayo sa ating hashtag. Pasasalamat! Siyempre, salamat po sa ating, of course, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Ayan. President of the Republic of the Philippines. Sa ating minamahal na First Lady, Office of the President, Honorable Maria Luis Liza Araneta Marcos. Ayan, at siyempre sa ating programa na pinangungunahan ng ating mahal na First Lady, Liza Marcos, ang Love for All, laboratory, konsulta at gamot para sa lahat. At siyempre ang binuo ni President Bongbong Marcos na Presidential Task Force on Media Security. Ayan, pinangungunahan ni Yusek Paul Gutierrez. At siyempre salamat din po kay Mr. Richard Dienola sa pagbibigay ng Best Awards, First Philippine Pageantry Excellence Awards 2024. 23 na ba yan? Di ba 23? Okay. Ooh, 23 pa lang tayo mga kapatid. Asian Sterling Awards and NCO Pacific Eminence Awards. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. At sa Charity Gala and Hall of Fame Induction Ceremony. Ulitin natin, Charity Gala
Charity Gala and Hall of Fame Induction Ceremony. Okay po, salamat po sa inyo. At syempre sa Southeast Asian Premier Business and Achiever Award 2023. Ulitin natin, Southeast Asian Premier Southeast Asian Premier Business and Achiever Award 2023. At syempre, ang pinaka-recent, no? Ang Mike Delta Force Intelligence and Communications Group. Ayan. At kanina, pasalamatan natin yung kaninang live na nagbigay ng award sa atin. Eagles. Ang Agila, ang mga Eagles. At syempre, ang artista at may pelikulang kasama ni Ma'am Eugene Domingo. Kasama sa Manila Film Festival. Ayan, si Miss Pokwang. Nakita po si Miss Pokwang? Pakita natin si Miss Pokwang. Yes po. Nakikita nila si Miss Pokwang. Natin yan. Tuwan-tuwa siya. Ayan. Nakita na. Ayan. Si Mayor Honey Lacuna Pangan, Manila City. at ang isa pang mayor na magiting Mayor Joy Belmonte. at siyempre pasasalamat Sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center, Quezon City. at pasasalamat pa rin sa isang hotel na ngayon punong-puno. Ang dami ko nakapila. dami. Ang dami nakapila talaga. Pulibok, kapopromote ng hashtag pala. Nagpapasalamat ang mga board na may-ari po ng nito. Ano bang hotel to? The Manor at Kamjan Hay Hotel, Baguio City. Oo nga, kasi yung mga view, pinabayaan nilang ipakita natin dito. Kaya gustong-gusto na pati ng mga foreigners. Kasama sa tourism yan. Kasama sa economic development yan. Okay, punta tayo sa pagpapasalamat sa ating PAO Regional and District Offices Dancers. Ayan, at ang hashtag pala ay Sa direksyon ni Director Eric De La Cruz. Okay, maraming salamat po at punta na tayo sa ating Hashtag Palaro. 10 ang mananalo at dali, hashtag Gantimpala JC. Sa mga makakasagot po ng tama sa ating katanungan. Tiyak na makakasagot ang mga tumutok sa ating programa simula umpisa. Kaya paunahan at pabilisan sa pagsagot sa ating comment box. Ilagay ang inyong cellphone number. At syempre, itype ang hashtag pala. At huwag kalimutang i-share ang live episode na ito publicly para sa Hashtag Gantimpala. Ayan, pili na po tayo ng question para ating ipamigay ang tanong para makapagbigay ng biyaya. Tandaan nyo, hanggang live ito, mananalo kayo. Pero pag late na, hindi na rin kayo mapipili. At siyempre, kailangan nating bigyan ng 2 tanong, unang tanong at ang pang-apat na tanong. Regal, legal Kurekin nyo yung regal. Yung regal doon sa pang-apat, legal dapat, hindi regal. Regal films ang gusto nyo Ayan. Pati spelling, pronunciation, taga-correct po ako dito sa PAO, mga kababayan. Okay. Pakita na natin ang tanong at nakaabang na ang mga sasali sa Palaro. Isa lang ba? Ng hashtag pala, may premyo. At depende po sa budget ni Chief Acosta sa kanyang wallet kung magkano premyo. Okay. Pakita na natin tanong. Wala pa? Nawala na sound? Antabay po kayo. Ready niyo po. Kailangan na sa format Tama ang format ninyo. Antay mo nga yung bigay ka sa akin ng Diyos. 1 and 4. Kapela naman tayo. Walang tugtog. Bigay ka sa akin ng Diyos upang makasama. Alright. Ayan na. Habang Ayan. buhay, igagalang kita. Nasaan na? Pinakita na sa screen? Okay na po. Nasaan na? Hindi ko pa nakikita ang tanong. 2 tanong. First question. Ayan. Ayan, kung ikaw ay tumutok sa Hashtag pala episode 13 season 6. Ano po ang 2 parangal na iginawad kay Chief Public Attorney Persida Virueda Acosta live po sa ating programa ngayon? Ayan. Ano po yung 2 parangal na ngayon, yung kanina lang Kanina lang. Oo, pang 47 yan. 2 awards At po yun. 48. O yan, lalampas tayo ng 50. Kung ikaw ay tumutok sa Asagpala episode 13, Season 8. Sa anong article naman ng Family Code of the Philippines nakasaad na void o walang bisa ang donation o ang pagbibigay ng legal sa iyong asawa o sa kinakasama sa loob ng isang walang bisang kasal. Anong article Article. sa Family Code? Na walang pagbibigay ng articles. regalo, ba't pagbibigay ng legal? May mali spelling
O ang pagbibigay ng regalo sa iyong legal na asawa. Okay, yun, Ayusin nyo yan. Ayan. Oo. Ulitin natin ha, kung ikaw ay tumutok sa hashtag Pala Episode 13 Season 6, sa anong article naman ng Family Code of the Philippines nakasaad na void o walang bisa ang donation o ang pagbibigay ng regalo sa iyong asawa o sa iyong legal na asawa. Sa iyong legal na asawa. Legal at sa kinakasama. Maraming uri ng asawa eh. Diba? Asawa sa kabilang bakod. Ayan. Very good. Gawin na natin mga kapatid. Okay. Ikagalang kita. Comment na po. Okay. Punta na tayo sa ating extra. Para po sa mga hindi namin natawagan o nakausap at nangangailangan po ng agarang legal advice, maaari po kayong magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng PAW sa inyong lugar at maaari rin po kayong tumawag sa PAW hotlines 24/7 0289299436. Okay, mag-ingat po tayong lahat. Ipanalangin po natin ang ating inambayan na sana po maghari ang kapayapaan. Ipanalangin po din natin ang ating mga kanugnog na bansa na sana po kapayapaan. Yan po ang tunay na diwa ng Kapaskuhan araw-araw. Ayaw po natin ang digmaan, kaya kung may sigalot, problema, pag-usapan ng mahinahon at may kapayapaan. Mahalin natin ang ating kabataan, mahalin natin ang katandaan, ang kinabukasay nakasalalay sa ating mabuting kalooban. Ito po ang ating #Pala, Persida Acosta's Legal Advice, katarungan laban sa kahirapan, hustisya kontra karigatan, hustisya laban king kasakitan, hustisya kontra pagtiyos, hustisya kontra sa kawadon, hustisya kontra la pobreza, justice against poverty. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang kabataang Pilipino, mabuhay ang katandaang Pilipino, mabuhay ang ating mga empleyado sa buong kapuluan at sa iba't ibang panig ng buong mundo. Mabuhay ang PAW, maraming salamat po. Buhay mo ay alay sa bayan. Ikaw ang pag-asa. Mga mahal kong kababayan, mga kapwa ko Pilipino, magpakatatag po tayo. Gaano mang balakid at pagkasiphayo, anumang problema ang ating masagupa. Huwag matakot na humingi ng tulong sa Public Attorney's Office at sa mga dakilang manggagamot sa ating inambayan. Gaano man hampas ng bagyo. Tandaan po natin na ang ating kalusugan, emosyonal, psychological, physical man o mental, ay ating karapatan at tanging kayamanan. Gawin po nating makulay at mapayapa ang kasaysayan ng ating buhay. Sarili natin ay mahalin. Diyos Ama ay laging manalangin upang tayo ay kanyang bantayan at patuloy na patnubayan. Matitinding suliranin, kaapihan, pag-uusig at kalungkutan. Tiyak pong malalagpasan natin upang magampanan natin ang ating tungkulin sa sambahayan at sa ating inang bayan. Nandito po lamang ang inyong Chief Public Attorney, nakahandang tumulong, umalalay sa inyong problemang legal at magpalaganap ng edukasyon sa ating mga batas, libre at walang bayad, na naglilingkod ng buong kasiyahan at katapatan. Ang gabay sa pag-unlad, Persida ang kasaysayan mo. Persida, hindi malilimutan. Pagmamalasakit mo.
May mga katanungan tungkol sa ating mga batas? Pero walang oras at laging on the go? Nasa bahay at nais tumutok sa programang mahalaga at puno ng kaalaman? Dagdag pa ang mga aral sa buhay at mga paalala. Para sa inyo po ang programang ito, ang Persida Acosta's Legal Advice o #Pala. #Palasolsol, Mr. Enoch Casino. #Palasagot, Attorney JC Balbuena. #Palabulong, Miss Kay Acosta. At kami ang inyong #Palatrio. Ang kasaysayan at panahon ang maghahayag ng tunay na kulay at diwa ng mga taong mapanlinlang. Persida, bigay